everyone, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito ay para po sa ating mga employees. Dahil pag-uusapan po natin sa video na ito, kailan ba dapat natin ma-receive or matanggap ang ating last pay o kaya final pay na tinatawag kapag tayo ay nag-resign na. Meron akong nabasang ganito. Sabi niya, "Hello everyone, asking for your insights po. My contract ended last October 15. I finished my clearance a month after. Until now, wala pa po yung final pay ko. Wala pong update sa HR. Ang sinasabi lang po, wala pa daw date ng release as per payroll department. Ano po ang pwede kong gawin?" Alright, according po sa DOLE Labor Advisory Number 6 Series of 2020, ito po yung guidelines sa payment ng final pay and issuance of Certificate of Employment. Pwede nyo itong i-search sa Google guys and basahin nyo. So marami kayong matututunan dito bilang rights nyo or karapatan nyo bilang isang empleyado. Okay? Dito sa Labor Advisory Number 6 Series of 2020, puntahan nyo pa itong sa number 2, itong time of payment and or release of final pay. Ang sabi po dito, to effectively harmonize the management prerogative of the employer and the right of the employee, the final pay shall be released within 30 days from the date of separation or termination of employment, unless there is a more favorable company policy, individual, or collective agreement thereto. So malinaw ang sabi dito, within 30 days from date of separation from employment, dapat binibigay na sa resigned employee ang kanyang final pay. Pero, may nakalagay dito guys, unless there is a more favorable company policy. Ano naman sin company policy? Siyempre, ang policy ni company guys, sa lahat ng company to kailangan cleared ka sa kanila. Dapat meron kang clearance. Sa bawat company, meron talagang mga clearance na kailangan si employee. Dapat cleared siya sa mga department. Diba? Iniikot mo yung clearance mo sa accounting para ma-check ni accounting. Wala ka bang cash advance? Pending cash advance? Okay? Iniikot ka sa mga credit and collection. Saan-saang department, guys, para ma-check nila kung wala ba kayong liability sa kanila or cleared ba kayo sa kanila. So, mag-i-start talaga ang 30 days na bilang from the date po na kumpleto kayo sa clearance nyo, na napaikot nyo na ang clearance nyo, na cleared na kayo sa clearance nyo. Meron kasi ibang employee dito na kapag nag-resign na, iiwan lang yung clearance sa HR. Ay aba, sasabihin lang, "Ma'am, iwan ko muna ma'am, babalik na lang ako para ipagpatuloy ko yung pag-iikot ng clearance ko." Tapos hindi na bumalik. And then biglang mag-follow up, kumusta ang kanyang last pay o kaya final pay. So wag po ganun guys. Kapag nag-resign kayo sa company, tapusin nyo ang clearance nyo. Wag na wag kayong umalis sa company nang hindi nyo tinapos ang clearance nyo. Dapat, bago kayo umalis doon, bago nyo ibigay yung clearance nyo sa HR, kumpleto na yun. Hindi yung iba, utusan pa man, pasuyo naman pa pirma to sa sales department, sa accounting department. Wag ganun guys. Okay? May mga busy din yung mga HR na yan. May mga ginagawa din yan sila. And knowing HR guys, grabe yung buhay dyan na napaka-busy talaga. Na hindi mo alam bakit hindi maubos-ubos ang trabaho ng isang HR. Kaya wag nyo bigyan ng trabaho ng HR guys na yun ang mag-ikot ng clearance nyo. Parang awa nyo na. Kayo mismo employee ang mag-ikot ng clearance nyo sa mga department. Ibigay nyo lang yan sa HR kapag kumpleto na ng pirma yan. Kapag sa HR na lang ang kulang na pipirma doon. Okay? Kapag ganun, umpisahan nyo na magbilang ng 30 days. Right po? And then sa COE guys, sa ating mga Certificate of Employment, so meron dito, di ba, sabi ng DOLE, the employers shall issue a Certificate of Employment within 3 days from the time of the request by the employee. So ibig sabihin, hindi mo kailangang hintayin ang iyong last pay or final pay bago ka makakuha ng COE. Kung kailangan mo na yung COE mo, kahit hindi mo pa nakukuha yung final pay mo, bibigyan ka na dapat ni HR niyan. Ibibigay na dapat sa'yo ni HR niyan. Sa mga employee dito, kapag meron kayong naging problema dun sa COE guys, ang tagal-tagal ibigay sa inyo, idoli nyo na yan. Wala namang kaso ang COE guys. It's just a paper.
proof lang yan. Nandun lang yung details na kayo ay naging employee nila. Nandun lang yung date of start date mo, tapos kailan ka nag-end, position mo, saan department ka, di ba? Ganun lang yun. So, walang problema doon kahit mauna ibigay ang COE sa employee, sa resigned employee compared sa kanyang final pay. Okay? And then ito, kapag meron ditong employee na nanonood ngayon na hanggang ngayon hindi nyo pa rin natanggap or hindi pa rin binibigay sa inyo ang inyong last pay or inyong final pay kahit ang tagal nyo nang natapos yung clearance nyo, guys. Idole nyo na yan. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.